Bali sa video na to is maglilinis tayo ng panggilid, no? Ayan pala yung mga tools. Then tatanggalin lang natin yung mga D8 na bolts and make sure na hindi magkakapalit-palit yung mga yan since may small, medium, large na sizes yan. And dapat angkop ang pagbalik mo dyan sa mga yan. Tapos yung pag-alis natin, gagamit nga pala tayo ng 22 para dito sa may pulley, then 19 dito sa may clutch lining, no? Minekos-mekosin lang natin yan. Pihit-pihit lang hanggang sumalis. Gagamit pala tayo ng white tools dun para matanggal natin yan, no? Kasi hindi mo maalis yan ng walang white tools. Yun, tanggal na lahat, alisin na natin lahat yun. Makikita mo kung gaano kakapal yung mga dumi na naipon doon banda, no? Then sprayan lang natin ng degreaser, no? Para lumambot yung mga grasa o namang sludges na naiwan doon. Para lumambot lang, no? Kasi pipinisyon pa natin yan ng barit ng powder na. Sasabunin natin yan, hindi tayo tumitira ng gas. Degreaser at saka sabon lang tayo, garo. Sa pag-disassemble naman ng clutch lining, no, tinitira ko lang yan ng labi tubo. Wala kasi ako ng pangalis dyan. Pero alam ko size 39 yan. And wag nyo gagamitin yung labi tubo kasi nakakabilog yun ng nut, no? So gumamit kayo ng proper tools. Kasi pagbaklas natin, ano lang natin, buhusan natin degreaser, no? Palambutin lang natin. Kasi hindi mo basta-basta maalis yan sa bareta, eh. Yan, banlaw-banlaw na natin. Since lumambot na ngayon yung mga sludges doon sa may crankcase, tsaka sa crank cover, ano na yun, pwede na natin yung banlawan ng tubig. Tapos ayun na, may mekosin na natin ng sabon. Kala, baka naman. Yan, sabon-sabon lang tayo, kasi mahal gas ngayon, 62. Madadali naman yan sa may degreaser at saka sabon lang yan, no? Brush-brushin lang natin yung mga gilid-gilid na yan. Hindi naman dapat sobrang yung nangingintab yan, no? Basta maalis lang yung mga dumi dyan. Goods na yon, then mapalitan yung mga grasa sa loob. Yan, sabon-sabonin lang natin yung mga bola, lahat. Kasi yung mga bola may mga dumi yan na naiwan, lalo na yan yung bell. Meron yan sa mga singit-singit niya na naiwan. Yun yung nagkakos madalas ng dragging, yung mga malalapot na ewan doon. Tapos sa pag-disassemble naman nito, meron yung mga pin. 3 yan. Dadandahalin mo lang yan. Tapos yan, meron yung clutch spring, no? May pangalis dyan, pero wala nga akong pangalis. Pero pwede mo yan DIY ng ng flat screw na maliit lang. Pwede mo yan sikwat-sikwatin lang, no? Yan, gaganyan mo yan kung paano ko tinitira. Ihilahin mo lang yan, tapos yan, maalis mo na yan. Tapos wag mga palang kakalimutan yan linisin, no? Babad muna natin, no? Para lumambot yung mga dumi. Tapos yan, konting linis lang naman yan, kasi nalinis ko na yan nakaraan, eh. Ang marumi lang talaga, mabilis lang dumumi siya kasi pinang-rides namin yan sa bundok. Tapos yan, natanggal na yan, no? Pwede na natin banlawan yan. Tanggalin natin yung mga sabon na sumiksik dyan, no? Since malinis lang nga yan, tanggal na yung mga grasa-grasa o yung dumi. Pwede na natin banlawan yan, tapos papatuyuin na lang natin at pupunasan, no? Sa pag-assemble naman ulit na itong clutch lining, no, dapat ginagrasahan nyo yung mga pins ng konti lang, konting-konti lang, no, para hindi siya magganit. Then yun, balik lang natin yung mga clutch spring. Pagbalik ng clutch spring, lagay natin yung plate. Yan, lagay natin yung plate, tapos yung 3 pin yan. Madali lang naman yan alisin, basta may proper tools. Dapat ang ginagamit nyo pala dyan long nose. Ang gamit ko dyan is pliers lang. Hindi siya long nose. Wala ako ng long nose, eh. Pero madadali mo naman yan. Hindi mo naman masisira yung pag ayun yung ginamit mo. Tapos yan, ipit mo lang yan. Goods na ulit yan. Tapos grasahan pala natin yung mga inalis natin na grasa dito sa loob. May bearing yan sa loob, eh. Dapat magrasahan mo yan. And hindi ka dapat matipid magrasa dyan. Yung sakto lang na hindi lalabas, no? Tamang grasa lang. Kasi magiging maganit yan yung magiging cost ng pagkasira ng mga bearing sa loob pag hindi mo nagrasahan na maganda yan. Then sa pagbalik pala na ito, maganda may katulong ka, no? Pero kaya naman yung mag-isa, no? Titirahin mo lang yan ng paa, no? Iipitin mo lang yan ang dalawang mong paa. Tapos kung may proper tools ka nga na yung ginagamit dyan, mas mabilis yan, unlike dito sa may yabi tubo. Then balik na nga natin yan, balik na pala natin yung niyan, no? Yung slider piece, yung back plate. Then dapat di ka magkakamali sa pagbalik ng belt, no? May palatandaan naman yan. Yung mga bola balik na natin. Tapos yan, ito nga pala may splice yan, no? Meron yung palatandaan na dapat itututok mo dito sa may pyesa na yan, no? May palatandaan yan para hindi ka maligaw. Kasi kung mali ka ng suksok yan,
mabubungi yung mga ano niyan, yung ipin. Kaya dapat tama yung pagsuksok mo dun sa may timing nun. Then ito nga yung size 22 na nuts, may washer na mataba. Then dito sa may bell is may manipis na washer, then size 19 yan, no. Sa pagbalik pala niyan, gagamit ulit tayo ng Y-tools. Then ganyan yung diskarte ko sa pagkabit niya, no. Mas mabilis siya para sa akin pagka ganyan. Pero kung may impact wrench kayo, impact drive, mas mabilis siya, hindi ko na kailangan ng Y-tools, no. Ayan, goods na goods naman ang takbo niyan. Pagkatapos nga pala paandar rin ng saglit yan. Pinapaandar ko muna yan. Tapos pag umandar na ng konti, pagpatay, sisikipan ko ulit yan kasi baka lumuwag nga, no. Ganyan ko tirahin yan pag naglilinis ako ng panggilid. Medyo substandard yung mga ginagawa ko, gaya ng tools, sabon-sabon. Then, it's up to you naman yan eh. Nasa sa'yo lang yan kung ano. Pero ganun din naman sa matotal niyan, malilinis po naman yung panggilid niyan eh. Tapos make sure na hindi ka magkakamali rito sa pagbalik ng mga bolts, no. Kagaya kasi sa akin dati nung baguhan pa lang ako naglilinis, napagpalit ko yung malaki sa maliit, yun butas yung sa ilalim, kaya may nakita kayong tumutulong lang is kanina, no. Dinagdagan ko pala yan, no? Hindi ko lang pinakita sa video. Yan sa bandang baba, yung sa dalawang bandang baba, maliliit yan. Yung dyan sa may gitna hanggang sa taas, mga medium yan. Yung dalawang gitna, yung ayan yung sa may logo ng Honda, yan yung pinakamahaba, no. Hindi ka dapat magkamali diyan kasi pag nagkamali ka diyan, butas crankcase mo and masama nung gagastos ka pa, no. Yun lang, maganda na ulit takbo ng motor ko.